Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni agent ng bayan, si PIDEA, ex-PIDEA agent Morales ito. Sabi niya, within 24 hours na hindi ninyo mailabas si Bonget, need na mag-oath taking ang new president. So sino si Bonget? Kung hindi ako nagkakamali, ito ang tawag ni Senator Amy sa kanyang nakakabatang kapatid na si President Bongbong Marcos Jr. So, ang issue ngayon is, kumusta ang Pangulo? Nasaan siya? Ang last na public appearance before Holy Week. Ano ba yung public appearance? Basta, sinasabi lang na hindi daw hinto sa trabaho, hindi daw magbakasyon si PBBM. Doon siya sa Ilocos Norte mag-spend ng Holy Week. So after that, wala na siyang public appearance. Tapos yun na nga, lumalabas yung mga haka-haka. Walang katotohanan pang mga ito, puros haka-haka. Na may karamdaman, meron naman talaga. Noon pa, di ba, inamin naman na diverticulitis. Then after that, magaling na daw siya. Itong Holy Week, biglang nawala at hanggang ngayon, hindi pa nagpapakita. Nagpo-post sila, meaning sila, Palacio, sa kanyang official Facebook page ng Pangulo, nandun, kasama niya ang pamilya. Kaya lang, yung mga picture na pinakita doon, klarong-klaro na throwback pictures dahil mataba pa siya doon. Nagpakita sila ng, mainstream media, nagpakita ng mga video, litrato na palpak pa naman. Hindi sila nag-iisip. Manloko naman lang sila sa taong bayan, di nila isipin. Magagaling ang mga netizens, booking ang mainstream media dahil sa video inilabas, GMA News ba yun, kasama pa si late Secretary Enrile nandun. Kaya klarong-klaro na yung video na yun is noon pa. Dahil buhay pa si Enrile. Ano pa? Picture ng Pangulo, nagtratrabaho sa Malacanang, kasama naman si ex-Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang daming mga inilalabas na picture ngayon ng mainstream media, prino-project nila na the president is healthy, the president is working in Malacanang, kailang karamihan throwback pictures. Kaya ito, hindi mo maiwasan ang haka-haka, where is the president? Pwede ba the public has the right to know ano ba ang kalagayan niya? So ito, ang post ni agent ng bayan na ipakita nyo ang Pangulo, nasaan na siya. Kung hindi, mag-oath-taking na ang new president. Sobra naman ito. Bakit? May nangyari na bang masama? Ako, wala pa akong papaniwalaan yan. Kung ako ang nasa palasyo, kung example, ako ang PCO secretary, i-recommend ko na let's tell the truth. Nothing but the truth. Kasi kung may i-cover up ka, ang laking problema niyan. Hindi mo panghabang panahon na matatabunan mo yung katotohanan, lalabas at lalabas yan. Kaya, pinakasimple, medical bulletin. Ganun lang. Kung maganda naman kung na-hospital siya, nandun sa di sabihin lang. The best way is to tell the truth. Pag may tinatabunan, palaging may kapalpakan. So, yung post. May nabasa akong post ni General Orlando De Leon. Sabi niya, the Vice President is the constitutional successor in case na may mangyaring masama sa presidente. Automatic yun. Ito ba ang kinakatakutan nila? Na they will not tell the truth dahil natatakot sila if something bad happens to the president, si VP Sarang mag-take over. Wala tayong magawa eh.
siya namang nanalong Vice President. O kaya nga, sabi ni Attorney Gonson, St. Peter is waving, kaya inaapura nila, minamadali na i-impeach si VP Sara dahil takot sila na kung may mangyaring masama sa presidente, no choice sila kundi mag-take over ang Vice President. But to me, kung akin yung is, sana gumaling ang Pangulo. Pasensya na, yung mga fans ni Cara David, ako, ayoko nun. Dalangin ko, gagaling ang Pangulo, kasi masama yung yung mag-wish ka ng hindi maganda sa kapwa mo tao. Utos talaga ng Panginoon. Kaya gusto kong sundin yun. Kaya lang, hindi ko rin masisi ang karamihan na it seems nagbubunyi sila dahil sa balibalitang may karamdaman ng Pangulo. Kaya pati si Professor Clarita Carlos, nag-post na siya na, where is our humanity? Bakit magbubunyi tayo sa napapabalitang masamang karamdaman ng isang tao? Sinagot siya ni Kipicho na hindi mo masisisi ang taong bayan. Kasi kung yung tao na yan, siyang dahilan kung bakit naghihirap ang taong bayan, kung may masamang mangyari sa kanila, parang nung namatay si Hitler at nagbunyi ang milyones dahil nawala ang isang evil leader. Mga ganon. Kaya, ano ba itong nangyari sa atin? So, antabayan na natin anong mangyari. Puro haka-haka. Kailan ba yon? Monday. Nagsabi si Auntie Claire, Pangulo is in good health. Mag-attend ng o-taking ng mga Vice Mayor's League. At yun na nga, pinakita yung o-taking. Kala ko totoo. Mamaya may nag-question na, lumang video na yon. Pwede ba once and for all, magsabi naman kayo ng totoo dahil karapatan ng taong bayan malaman ang katotohanan sa kalagayan ng kalusugan ng Pangulo dahil siya ang amahan ng 117 million Pilipinos. Hindi siya ordinaryo na leader. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So mo nag yun ni kadako sa buslot sa yang balay. Karon natagaan na gyud og yero. O mao na ni ang yero nga among gihatag nga ilang atop karon para mapulian ang ilang atop nga buslot. Karon naman agad sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. Diya ka na ba? Mat sa Ginoo nga nakaatop na gyud mi og sa naghinabang sa sin. So pila na to katuig ang imong atop nga mga buslot na? Napulo na katuig. Napulo na katuig. So mo nga nadto na iyang itsura. So nga naman sa napulo na katuig wala gid kang sukad nakapalit og yero nga para unta mapulihan. Tungod kay kanang wala mi sakto nga trabaho. Igor mi ga muso kung makakuha mi kwarta igor gid ipalit namo og bugas. Na kung walay muso, asa naman mo magkuha sa inyong pagkaon? Ay bangita kung asa maka kuan maka
Na ang inyong kuha na mo'y tanom nga mga lagot mo. Naa mga bingala, kamuti. Mm, Mura na among pinangabuhian. So maglisod mi magpalit og mga sin. oo. So, Salamat gyud sa Ginoo sa nagtabang. oo, salamat pod kaayo.